Sa kabila ng mainit na panahon, normal pa po ang level ng tubig sa Angat at Ipo Dam. Ang mga ito ang pinagkukunan ng tubig ng Lamesa Dam na ngayon ay natutuyo na. Ang tanong, bakit hindi na lang dagdagan ng Angat at Ipo ang isinusupply sa Lamesa Dam? Nakatutok si Bernadette Reyes. Kaunti pang pasensya lalo na sa mga customer ng Manila Water. Hindi pa kasi masiguro sa ngayon kung kailan magiging normal ang supply ng tubig sa inyo sa mga susunod na araw. Tumaas daw kasi talaga ang demand sa tubig. Mas marami ang demand ngayon, mas maraming tao, mas marami ang konstruksyon, ang economic development. Meron pa tayong El Nino. Bumaba ang level ng tubig sa Lamesa Dam sa critical level dahil sa walang ulan nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa Pag-asa, may mga araw din daw na sobrang init kaya mas mabilis mag-evaporate ang tubig. Nakadagdag din daw sa kakulangan ng supply ang sabay-sabay na pag-iipon ng tubig noong mga nakaraang araw. Ang tubig mula sa Lamesa Dam galing sa Angat Dam at dumaraan sa Ipo Dam sa North Zagaray, Bulacan. Pero ayon na rin sa National Water Resources Board, nasa normal level pa ang tubig sa parehong Angat at Ipo Dam. Ang problema daw, ang pipe mula Ipo papuntang Lamesa Dam. Baka hindi rin ito kayanin kung daragdagan ng tubig na isusupply sa Maynila. Kung pipilitin, pwedeng matapon at masayang lang ang tubig. May kapasidad din kasi yung mga sistema ng Ipo plastic conveyance para makatanggap ng tubig. No? Kasi kung magdagdag ka ng alokasyon tapos yung kapasidad ng mga dams mo hindi rin kaya, baka umapaw lang at mag-spill din lang yan. Ang malaking problema ayon sa MWSS, sa loob ng 50 taon, walang na-develop na water source at umasa lang talaga sa Angat Dam. Walang planning na eventually ganito ang requirement. O ngayon lang nakikita nung medyo nagigipit, saka nag-iisip for the past 50 years. Walang na-develop na water source. Nag-rely tayo masyado sa Angat. Pinag-iisipan na daw ng MWSS ang pagsasaayos ng daluyan ng tubig mula Ipo hanggang Lamesa Dam. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.